Ang food trip, mas sumasarap kapag pagkain, may magandang kwentong kasama. Para sa aming mga lumaki sa gantong klase ng gulay, lagi kaming masaya kapag yung upong binili ni Mami o ni Nanay o ni Lola, yung medyo mura pa. Mas malalasap ang bawat lasa kapag ang putahe may pinanggagalingang istorya. Nag-start siya dun sa dream namin ng business partner ko. When we went to Baguio for a training, she asked for a strawberry shortcake. Nung bumili ako, sabi ko, why not buy more? Astig din ang mga putaheng tumatak sa kasaysayan. During the liberation of Bulacan, malaking piging ang nangyari. At isa nga dun sa mga tumatak na yon, yung kanilang hamon Bulaqueña. At syempre, nandyan ang mga pagkaing malapit sa puso natin dahil nagpapaalala ito ng malasang ating kinalakihan. Patry nga ako dyan. Gaya na lang ng unang food adventure natin ngayong araw. Ang young kapuso internet personality, model, at star ng abot kamay na pangarap na si Rahil Birria. Oh my God. Oo nga, no? Biglang ano eh. Hi everybody! Ito, nagbabalik ako sa aking kinalakihang lugar, ang Las Piñas City, para bisitahin yung isang kapuso natin na gusto rin maging food adventurer. Puntahan natin si Rahil, pagluluto natin siya nung isa sa mga dishes na kinalakihan niya, yung flavor profile. Tara! Yun, sir. Bilang half Pinoy, half Pakistani, malapit sa pamilya ni Rahil ang flavors ng Indian at Pakistani cuisine. Ang challenge, pumasa sa panlasa ng pamilya ni Rahil ang lulutuin kong dish. Ito, itatry nating lutuin yung isa sa mga dishes na very familiar ka. Yeah. Alubayngan, which is basically potato and eggplant curry. Disclaimer. Hindi ko expertise yung cuisine na to, but I have an idea. Yeah. Kaya mamaya, si Mami yung judge. Mga simpleng ingredients like yung iluluto natin ngayon, biruin mo patatas tsaka talong lang, pero Yung flavor. talagang full, robust yung flavor na meron siya. Habang hinahanda ko ang ilang mga sangkap, si Rahil, tinulungan akong dikdikin ang bawang, luya, at sili sa isang almeres para gumawa ng paste. So habang ginagawa mong paste yan, yung pan natin, lalagyan ko lang ng butter. So basically, binabrown ko lang yung butter natin. So once I'm satisfied, tabi ko lang to And then using some of our butter, mag-fry lang ako ng ating eggplant. Alright, yung eggplants natin, goods na siya. So we can actually do the cooking. Patingin nga ako yan, Rahil. Okay na to? Basic. So, mainit na yung butter natin. I'll be toasting some of our spices first. So, I have here cumin, seeds, some bay leaves. Since natosta na yung ating cumin seeds, tsaka yung bay leaves, tsaka, di ba, bango na, no? We'll just be adding our tomatoes and onion. My God! Bango! Wow! Diba? So, lalagay lang natin yung ating ginger, garlic, and chili paste. We'll just season this with some salt and pepper. Yan. So, once we have yung ganyang aroma, actually, mas magiging intense pa yan eh. Wow. Pwede na nating dagdagan ng iba pa nating spices. We have ground cumin. We also have chilies. And for color, tsaka for health benefits. Kaya it makes it more spicy, di ba? It is. It is more spicy. Healthy siya or advisable siya sa mga gusto mag-lose ng weight. So here, we're having a very nice paste na magiging base ng ating dish. Wow. So we have this. Oh my God. We'll add in our potatoes. Sasabihin ko sana ito yung bida ng
nung dish, pero hindi. It's the herbs and spices that we put in. Kumbaga ito lang yung vehicle na magsasakay sa lahat ng flavors na binuo natin eh. Let's add in some coriander stems and roots. Yan na oh. Yan pa lang, ganda na ng kulay oh. Diba? This is not traditional, this is not authentic, but I just put some sugar. Siguro mga 1 tablespoon. Siyempre, water. And more salt, of course. Ito, you can be generous sa salt kasi potatoes yung isa sa maraming ingredients natin. So, they tend to absorb. Medyo matakaw sila sa asin. So, there you go, sir. We'll just simmer this hanggang maluto yung patatas. Last minute, ilalagay natin yung ating eggplant. So, by request, Yeah. tingnan mo yung sauce, brother. Oh. Look at the sauce, baby. Hindi pa lumalabas yung starch ng patatas dyan, ha? Patry nga ako din. You asked for it. Oh my God. Oo nga, no? Biglang ano eh. Sobra ano niya, flavorful. Pero anghang nga. Mangang, mangang. Anghang. I told you asked for it. Na-excite ako para sa mga magtitaste mamaya. So ito siguro, bigyan natin ng mga around 10 to 15 minutes. Lagay natin yung eggplant. Pwede na natin tirahin to. Halika na. Bago ko i-serve, kasi syempre pa may pag hindi pumasa, at least magagawa ko pa ng paraan. Tikman natin. Ano kung sarap to eh? Masarap. Pasado naman. Oo, Pwede na po. siyempre, oo. Okay. Saka yung Maahang ma. Tama lang. Ah, ba't ako naahangan ako? So, mas sanay pa pala siya sa akin. Mali ka nang gusto i-prank, Brad. masarap. Pasado, ma'am. Oo, pasado. Ano masasabi mo sa spices sa flavor? Medium lang siya para sa akin. Ito na. Ah, hindi pa yan, ma'am. Hindi Like yung siya. combination ng cumin, ng... Malasa siya. Tsaka ang soft rin ng ano, potato. Parang nagme-melt siya. Yun yung... Kasabay sa init. Next time, si daddy na lang yung approval na lang yung natitira. Sinigang na walang sabaw? Laing at bacon express sa pasta. Tricks na may sili? At pagkain para kang bibitayin. Yan ang not your ordinary food trip na may experience mo pag pumunta ka sa Store Kitchen and Bar sa Quezon City. At personal na pinuntahan niya ng actor-comedian na si Ariel Villasanta para matikman ang mga pinag-uusapang pagkain nila. Ay, uunahin ko. Nag-start siya dun sa dream namin nung business partner ko na si Miss Rizzo Omlas. So, we've worked together way back sa isang restaurant chain dito sa Philippines. Then, we both went abroad. Then, pagbalik namin dito, nag-start na kami ng dream business namin, which is restaurant and bar. Nag-iisip kami ni Riza kung paano namin i-deliver yung emotions namin when it comes to food. And then, Riza decided to come up with a acronym called NYO. So, not the ordinary yun. Mahilig kami sa laing, and of course, mahilig kami sa spicy foods like Bicol Express. So, pinot namin siya into pasta. Let's try it lang, baka pwede siya. And then, after we tasted it, pwede naman pala. May konting anghang ng sarap. Pwede kayang iulam tong pasta sa kanin. Seryoso, sarap. Sarap. Ang sarap nito. Pwede rin iulam sa kanin to. Pwede paghiwalay ng puto at dinuguan eh. So dito ginawa natin siya ng touch wherein paano mas ipapasok ni dinuguan sa puso ni puto yon. Actually, yun yung pinakaunang not your ordinary product natin. Yung NYO puto at dinuguan. Sarap din to.
pork sinigang is one of the most famous Filipino dish dito sa country natin. Why not come up with a different approach? Like, paano maglalasang sinigang isang sinigang kung wala siyang sabaw? Not your ordinary pork sinigang, that's the #1 bestseller ngayon sa Storia Kitchen Plus Bar. Alam niyo, kahit dry siya, mararamdaman niyo yung maasim-asim siya. Sinigang talaga. Kaso medyo masarap dito. Yung pork dito parang lechon eh. Manginginom yung ibang mga managers na part ng storya. Paano mo tatakutin yung mga tao dun sa pangalan, pero yung dish as a whole, enticing pa rin siya. Imagine, magsaserve sa'yo ng dish with rice, pero ang combination niya is baked adobo belly, bagnet, chicharong bulaklak, chicken skin. Eto, naku, sigurado, sakto-sakto dun sa tungkol sa bita ito eh, Atty. Matias. Malamang favorite to nila Joe Berry tsaka ni Direk Adolf. Yummy. Lahat ng klase ng products dito, hindi siya yung normal na nakikita natin sa ibang restaurants. Though Filipino siya, pero the way isa-serve sa'yo yung food, hindi mo siya nakikita sa iba't ibang restaurants. Meron din tayong alfresco for pet lovers, and of course, we have our hidden bar. Refreshing to ha. Sakto to pagkatapos ito. Parang may sili. Maanghang. Eh kaya pala hot kiss to eh. NYO nga. Not your ordinary na naman to. May sili. Naku, I'm sure magugustuhan to ng mga kasamahan ko dito kay Lilet Matias Atty. Atlo. Naku sila. Direk Adolf, si Miss A, si Miss Joe Berry. Naku mga kapuso. Abangan niyo po to sa GMA Afternoon Prime sa March 4. Kapag may pumapasok na customer, we want to make sure na kung ano yung passion namin dun sa industry, ganun din yung mararamdaman ng mga guests namin. It's like dining at your home. Ganun lang yung mafe-feel mo dito. You will never feel na kailangan mo magtaas ng kamay. Before you knew it, nandun na sa table mo yung kailangan mo. And that's a guaranteed service for everyone. Isa sa mga stops ng food adventure natin today ang Duran Farm dito sa San Ildefonso, Bulacan. At sa pakikipagkwentuhan ko sa mga farmers dito, nadiskubre kong may isang unique na putahe silang ipinagmamalaki bilang mga Bulakenyo. Isang klase ng hamon na bahagi ng kanilang mayamang kasaysayan. During the liberation of Bulacan, as you can imagine, malaking piging ang nangyari. So definitely handaan ito at syempre samut-saring putahe ang nasa kanilang menu. At isa nga dun sa mga tumatak na yun, yung kanilang hamon Bulacania. So we have here our pork belly. I would want to remove itong area na to. Yan. And meron lang tayo mga ilang piraso ng buto dito na tatanggalin din. So basically, yun lang yung preparation na kailangan gawin natin sa meat. Pwede na nating i-on yung ating stove. Para dun sa hamon recipe natin, we will be using a braising technique. Basically, what it means is, isi-sear muna natin yung ating pork, saka natin siya palalambutin gamit ang stock or any combination ng liquid. So, once na nakuha na natin yung gantong color, babalik lang natin siya dun sa ating chopping board to scrape off yung color na yan. Once na natanggal natin most of the discoloration, pwede na natin ibalik sa pan. Using the same pot or pan, ilalagay na natin yung sinasabi nating braising liquid. So skin side down, we'll add in our pineapple juice. So yung ating pineapple juice will not only add sweetness doon sa ating hamon, but would also help tenderize yung ating pork belly slab. And also to add layer doon sa ating braising liquid, tsaka doon sa flavors ng ating pork belly, we'll just add this bubbly liquid here, serbesa. So you don't have to worry sa paggamit ng alcohol pagluluto kasi the entire cooking process would basically evaporate kung ano mang espiritu or alcohol meron yung ating beer.
And by the time na ma-reduce na yan, maging parang sauce consistency na yan, totally evaporated na or safe na for consumption yung ating food. And season lang natin to ng ating salt. A generous amount of salt. Medyo malaki yung slab natin. And star anise. And of course, pepper. Lalagay na rin ako ng whole peppercorns. So at this point, lahat ng pinakamahirap na part doon sa cooking process, tapos na. Tatakpan lang natin to. Hayaan lang natin siyang mag-chillax dyan for siguro mga 2 hours hanggang fork tender na yung ating meat. And then we'll finish off the dish. Kung di mo pa na-try ang complete Baguio coffee experience ng hindi pumupunta mismo sa summer capital ng bansa, where have you been? Try mo bumisita dito sa Old Baguio Cafe sa Kalayaan Avenue sa Quezon City. Pwede mo kasi ma-experience dito ang legit na flavors ng Cordillera gaya ng na-experience si Food Explorer Ariel Villasanta. Ano bang mga bagay na gusto ng mga tao totally hindi sila makapunta ng Baguio? Ano bang mga gusto nila na pwede namin i-offer? Isa sa mga binibida nila rito ang kanilang espresso strawberry yogurt na kinuha pa ang mga ingredients mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera. It's a mix of the yogurt from Sagada and the coffee from Kalinga, tapos yung strawberry, of course, from Benguet. Espresso strawberry yogurt. Testingin nga natin to. Medyo kaiba nga. Kung trip mo naman ang something hot, pwede mo subukan ang dark mocha latte nila na perfect partner ng strawberry shortcake na sikat sa Baguio. It's a combination of coffee from Sagada and Tablea. We have a cacao growers community din na din po sa Cordillera. So yun po yung showcase din namin. So we get the tablea from them, the cacao from them. When we went to Baguio for a training, she asked for a strawberry shortcake. And then, nung bumili ako, sabi ko, why not buy more? So, at the moment na we arrived here in Manila, pinost ko siya sa community namin. Wala pang isang oras, ubos yung strawberry shortcake. And yun yung nagkatapot sa amin, nakilala kami dahil doon. Rap. Sakto to. Partner. Meron din silang freshly brewed pour-over coffee na ihahanda nila sa hapag mo. Back to basic kumbaga back to basic po kami kasi it's a manual brewing. Pero doon po kasi lumalabas yung totoong lasa, aroma ng coffee. Doon mo malalasahan talaga yung mga sinasabi nilang mga aftertaste, mga notes. Pour-over coffee. Manual to. Uy! Freshly brewed, ika nga. Kung feel mo naman ng mas pangmalakasang food trip, meron din silang mga pagkain dito na tsak magpapatikim sa'yo ng panlasang Cordillera. Rap. Yung mga best dishes from every provinces. We have 6 provinces in the Cordillera. So we pick one of it and then we put it in one dish. Isang example yung Cordillera mixed fry. It's a combination of itag, kinuday, and pinunel. So, and even the fruits that we put in there, galing po ng Sagada. In Ifugao naman po, doon po namin kinukuha yung mga bigas namin. We have 3 types of heirloom rice. We have the black one, we have the red, and we have yung puti, tinawon rice. Pwedeng-pwede ka rin makabili dito ng iba't ibang mga produktong direktang galing sa mga probinsya ng Cordillera na gawa mismo ng mga local communities doon. Gusto namin dito sa Old Baguio is pakilala kami bilang hub ng anything Cordillera na pwede naming i-showcase sa ibang region or sa mga ibang community. We call ourselves social entrepreneurs because we wanted to give back to the community, not only to take, but also give back kung ano po yung meron kami.
Speaking of fresh local ingredients, isa sa mga nahanap ko dito sa Duran Farm sa San Ildefonso, Bulacan, ang mga sariwang upo nila na nagpapaalala sa akin ng isang dish na madalas ding niluluto ng aking ina nung bata pa ako. Kung naghahanap ka ng mga mabibilis, tapos simpleng comfort food, I think ito yung isa sa mga dishes na kailangan isama mo doon sa iyong listahang kayang gawin at pag-aaralan. So ito yung ating sotanghon at upo soup. Ang maganda sa dish na to is, yung upo natin, laging mura yan. And napaka-versatile nito kasi kahit anong protein, pwede mong gamitin. And any other ingredients na pwede mong ihalo, actually. Sky's the limit. For as long na meron kang upo, iginisa mo yan sa bawang sibuyas, alam naman nating lahat rock and roll na yan. Para sa aming mga lumaki sa gantong klase ng gulay, lagi kaming masaya kapag yung upong binili ni mami o ni nanay o ni lola, yung medyo mura pa. Kasi alam mong pagkahiwa mo nun, hindi mo siya kailangan tanggalan ng buto. So minsan mapapabili tayo ng upo na medyo magulang na, yun yung medyo hassle na klase kasi kailangan mong hiwain, kailangan mong isa-isahin kasi kahit palambutin mo siya, hindi na siya kaaya-aya sa bibig. Itong upo na nakuha natin is exactly yung hinihiling ko nung bata ako na nabibili ng nanay ko. Yung mura pa yung buto. So pwede natin siyang isama doon sa ating pagluluto. So basically, we have everything in place, or yung tinatawag nga namin sa kusina na mise en place. So ready na tayo mag-gisa. So ito, mainit na yung ating pan. Lagyan lang natin ng konting oil. And isusunod natin agad yung ating mga pira-piraso ng ating boneless chicken. And then, isasangkot natin siya. Unahin natin yung ating sibuyas. And then yung ating carrots. Next up, yung ating namang bawang. And then finally, lagyan na natin yung ating celery. Then, season lang natin yan ng konting patis. Sautay lang natin siya hanggang magsama-sama sila. Ayan, makikita nyo medyo ina-absorb na nila yung ating mantika. So, kuha lang tayo ng konting stock. Deglaze lang natin yung ating pan. Kung mapapansin niyo yung ating chicken deboned na. So, yung mga buto na yan, tinanggal natin, inipon natin, kasama yung mga balat ng sibuyas, dahon ng celery, pati bawang. So ginawa natin siyang stock. So ito yung parang magdadala pa at mag-aangat doon sa dish natin dahil mas malalim na lasa yung ibibigay niya sa atin. So pour lang natin yung ating stock. And lagyan na natin yung ating upo. Kung mapapansin niyo, mukhang overcrowded na yung ating pot or yung ating pan. Pero kagaya nga ng sinabi natin, pag nag-evaporate na yan, kakalma din yan, kukonti yung magiging itsura niyan. So let's give it siguro mga at least mga 5 to 10 minutes, depende sa lakas ng apoy ninyo. And then we'll finish it off with our sotanghon. So we have here yung ating sotanghon. Take note lang na medyo matakaw sa stock or sa tubig yung ating sotanghon. So by the time na ilalagay niyo yung sotanghon ninyo, make sure na medyo marami-rami pa yung sabaw natin. So, we're just gonna cook this for about 3 to 5 minutes. Depende syempre yan sa apoy. Pero, after nun, pwede tayo mag-plate. Kanina sinimulan na nating palambutin ang hinahanda nating hamon Bulacania. Isang uri ng hamon na malalim ang koneksyon sa kasaysayan ng Bulacan. Isa lang naman kasi ang putahing ito sa mga hinanda sa piging matapos lumaya ang probinsya ng Bulacan mula sa kamay ng mga Kastila noong 1898. So almost 3 hours na tayong nagluluto dito. Pinibrace natin yung ating pork. So pwede na nating i-finish yung dish. Sprinkle lang natin to ng sugar.
Anumang putahe, simple man o komplikado ang proseso ng pagluluto. Marami man o iilan lang ang mga rekado. Nagiging mas masarap kung may kaakibat na magandang kwento at alaala. Maaaring hugot ito mula sa kasaysayan o mga istoryang nabubuo kasama ang mga kaibigan. Sa pagsisikap malampasan ang bawat pinagdadaanan o kahit sa simpleng pagkain ng sabay-sabay ng buong pamilya sa inyong tahanan. Kayo, Food Explorers, ano ang pagkain may malapit na kwento sa puso nyo?